mawalang galang lang po, no? Ano ba ang tawag sa kulungan ng mga babae? Correctional Institute for Women. Ang tanong lang po natin dito, with all due respect, mawalang galang lang po, ito ho naman ay katotohanan. I'm sure marami po sa inyo nabubugbog na sa napakarami pong hindi magandang balita. Pero ano hong gagawin natin? Siguro magandang balita, unang-una na wala pong galawan sa presyo ng diesel. Oo, yun. Today. Oo, pero... Count your blessing. Pero may pero. Opo, pero... Sa gasolina, meron. Okay, so kahit pa paano Opo, ang maganda rin pong balita, handa daw po ang MMDA at ang mga pulis para po sa welga ng Manibela. Yes. Count your blessing. Hanggang December 11 po yan. Okay, ano po? Ang maganda rin pong balita ngayon mga kapatid, ano po ay ang sinasabi daw po nila na magandang balita ba yun? Oo, sige nga, pakinggan ko. Yung meron daw pong ihahabol doon sa ipinangako ng presidente. Na magpapasko hindi naman sa sinabi kulungan. ni Ombudsman yun. Oo. Kasi parang lalabas na nag-uusap-usap sila, di ba? Opo. CI po kasi wala tayong balita. Baka ngayon, meron po silang kung ano man pong kanilang gagawin na hindi ho naman natin malaman kung ano. Oo, tsaka presko na magmamadali. Char! Anyway. So magandang balita ba yon? Na alin? Yung baka may humabol na magpapasko sa kulungan? Doon sa mga ikukulong, sigurado proponents ako daw balita yata. yan. Oo, proponents daw yata. Okay. Ang sabi ni Ombudsman Remulla, relax lang daw. Hindi daw sila mag-aanunsyo kung sakali man, mangyayari na lamang daw iyan. Possibly next week daw po. Well, tama nga naman din na hindi po dapat ina-announce yan ng ganun-ganun po na lamang nga kasi unang-una aasa yung tao, pangalawa malalaman po ng mga taong sangkot dito and baka kung sakasakali po may mga may mga question. So ngayon ang binabanggit ay itong si former Senator Bong Revilla. Yes. Matagal na daw iniimbestigahan ito. Yun ang sinasabi ni Ombudsman. Sige. So, sigurado po ako na ito'y questionin ng kampo po ng dating senador. Definitely. Sino pa? Ang ating katanungan. Sige po. So, mamaya ho natin pag-uusapan to kasi kabubukas pa lang ng ating programa. But ngayon pa lang po muli, tatanungin po natin kayo. Kung kayo po sumusubaybay sa isyong ito, hindi ba ho ninyo hinahanap yung mga pangalang kagaya ng Try, Give, Olay, Var? Parang wala pa rin nababanggit, no ha? Yung Maynard Ngo nabanggit ng ICI pero for further investigation pa. Pero yung Try Give hanggang ngayon po wala pa rin pong mga pong sinasabi. Kasi kung ang pagbabasihan natin ay yung affidavit po ni Roberto Bernardo para sabihin na ito yung basis din para sampahan ng kaso ang ilang mga proponents o dating senador, ang tanong nga is ano na ang nangyayari dito sa mga ilang pang binanggit niya. So hihintayin po natin to. Baka naman nga sabi, relax lang daw ho kayo. Okay? Ngayon, kung sakasakali kasi na totoo na meron silang maipakulong bago magpasko. So sigurado ako dito ipapangalandakan ng presidente na ayan nakita nyo na meron tayong tinupad natin ang ating para baga nag-uusap-usap sila, di ba? Alam mo yon? Parang nagkakasundo sila na i-anunsyo ko ito, gawin mo ito. Alright, ngayon mga kapatid, kung sakasakali man, yun na ba ang endgame? Sa palagay po ba ninyo? No. Yun na ba ang endgame? No, malayo pa sa endgame yun. Malayo pa. Oo. Okay, sige. Marami kaming gusto makita sa kulungan. Yung mga umuubo Sige, na sabihin mo pangalan. ako sino-sino. Baka mauna ako makulong pag sinabi ko isa-isa yan. Hindi ba? Alam mo naman dito, ang due process para lang talaga sa mga nakatataas. Yung mga bandang tayo na sa baba, ay malabo ang due process sa Huwag ka atin. alala, dadalawin ka namin ni Aaron. Wala tayong privilege speech dito, partner. Kalmahan mo Dadalhan- lang. Pero marami akong gusto makita sa kulungan. And I'm sure yun din ang gustong makita sa kulungan ng mga kapatid natin. Sino? Ito lang ang sa akin Bago tayo tumuhay po sa ilang pang napaka-importanteng isyong pambayan, ito lang ang sa akin. Mawalang galang lang po dito ho sa mga, alam po naman din natin kung sa panig nila, yung kanyang pamilya, mga anak, asawa. Opo, malulungkot kung ang kanilang padre pamilya makukulong. Okay lang to. Makukulong saan? Kasi ano ba ang tawag sa kulungan ng mga babae? Correctional Institute for Women. Ano ba ang pangasiwaan sa New Bilibid Prison?
Bureau of Corrections. Tama? Okay. Ano ba ang adhikain? Ano ba ang misyon? Ano ba ang purpose kung bakit ka ikinukulong kapag ikay nasentensyahan? Di ba? Ito po ay parang nga sa reformation. Kaya nga ang tawag ay correction eh. Di ba? Itinatama ikaw doon sa sinasabing pagkakamali mo. Kaya ikay magsisilbi doon sa sentensya sa iyo bilang bahagi ng iyong correction and reformation. Tama? Yes, okay. Ngayon, may sinasabi ang iba na, walang kadala-dala. Ang sinasabi ng iba, ikaw na naman. May sinasabi na, ay nako, talaga namang walang pagbabago. Kasi nga din po, hindi naman nakakatikim ng correction. Ang tanong lang po natin dito, with all due respect mawalang galang lang po, ito naman ay katotohanan. Kung ikaw ay ikukulong sa isang pasilidad na meron ka pa ring hot and cold shower. Tama? Ikaw meron pa ring sunshine at anytime mong gustuhin. Ikaw maaaring dalawin araw-araw ng iyong mahal sa buhay at hahatiran ka ng mga paborito mong putahe. Kung ikaw, kumbaga, ay makakagamit pa rin ng mga telepono o laptop. May ikaw wifi. ay may access pa rin para sa nangyayari sa labas ng bilangguan. Oo. Alright? Kung ikaw, mga kapatid, ay komportable sa iyong hinihigaan, nasa saan ang correction doon? With all due respect. Kasi itong mga nakakulong ngayon na mga nandidiampot walang piyansa, saan nakakulong? Sa regular jail facility. So kung siksikan kayo doon. Bagamat ang sinasabi ho ng DILG-BJMP, itong bagong kulungan dyan sa Payatas daw, maluwag-luwag na. Mas maganda ho naman yun kasi nga karapatang pantao din, yung makulong ka at hindi ka isiksik na para kayong sardinas at hawahan na kayo sa tuberculosis. Mali po naman yun. Pero hindi po ba, yung regular na buhay ng pangkaraniwang bilanggo, hindi nararanasan ng mga, ng mga nasasangkot sa noong pamampung mga kontrobersya, at krimen nang hindi po nakakaranas kung ano ang dinadanas ng pangkaraniwang preso. Yung ating kaibigan na nabilanggo, ultimo paghahatid direct ng pagkain ng misis. Ang ikinekwento, hindi mo maihahatid yan nang wala kang lagay. Totoo yun. Sorry Tsaka yung kwento niya tungkol sa yung pagtulog nila doon, sa yung problema sa tubig. Uupa ka. Yung kanilang pagligo doon na hindi nga nararanasan itong mga isinasangkot ngayon. Kung gusto mo, doon ka sa balcony direct. Kumbaga, magtatayo ka, diba? Ito yung nasa ilan. Ito yung silid natin. Okay. Oo. Para ako magtayo dito ng canopy at hihiga ako dito, kumbaga nasa balcony ako. May bayad. Yes. Magdala ka ng kutsyon, may bayad. Hindi na mali din po iyon, pero siguro kung doon ka ikukulong sa ganun, nakakutsyon ka man, pero dadaan ka pa rin sa pinagdaraanan ng pangkaraniwang. Kaya naman, siguro pag nakulong ka sa ganung uri ng kulungan, madadala ka na. Kasi yung mga drug lord sa Bilibid, hindi ho ba kahit na nasa Bilibid gumagawa pa rin ng krimen? May sariling chef May sariling chef. May chef sila sa loob. At Michelin pa yata yung chef Nakakapag-party-party pa nga. Di ba? Di po ba? Tama. At nakakainom pa rin po ng mamahaling alak. Opo. At yung nga po, di ba nung una may mga aircon. Baka ngayon po wala na silang aircon. Pero yun nga po sinasabi. Di po ba? With all due respect. Opo. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung pong final na sentensya. Pero kahit na po hindi pa tapos ang kaso, saan ka naman ikukulong? Yan po yun Sorry po pero hindi ba? Well, that's a good point. Kasi yung sinasabi nga nila ngayon na ipakukulong namin, tama, magandang itanong, saan nyo ikukulong, Mr. President? Kasi kung doon na naman sa nakagawian, kung saan ikunulong yung mga dating malalaking pangalan, paano nga naman sila magbabago? Kung parang wala namang pinagkaiba sa buhay nila dito sa labas. Ikinulong mo sila pero naka-aircon pa rin at ang kama pagkasarap-sarap pa rin ang kanilang pagkakahiga. At pwede kang tumawag, di ba? Tatawagan ka, sasabihin sa iyo, boss! O kaya,
tatawag ka, honey, kung o mami, kung misis mo, o ano man. Di ba? Mahal. Oo. Yun. Oo. O love. Oo. Sabihin mo, anong gusto mong ihatid ko ngayon sa'yo? Sawan-sawa na ako sa lechon. Yan. Baka nga nakakapag-order pa yan ng mga paborito nilang fast food Oo. Hindi ba? You know what I'm saying? Opo. Kaya muli po, dito ho, sana please, kaya nga po sinasabi, sana please, sa lahat ng ating mga kababayan, mag-isip-isip po tayo, magnilay-nilay po tayo kung bakit po ba tayo nasa sadlak dito. Opo, kasi nga po, klarong-klaro na failure of our institutions. Yan po ang unang-unang dahilan dyan, mga kapatid. Failure ng ating mga institutions. Anyway, hanggang dyan lang po muna tayo dahil 6:00